Sinasabi sa espiritu ko na hindi magkakaroon ng gera sa Pilipinas. Sa taas, dyan sa may Taiwan. Pero sinasabi ko rin sa lugar na to na paulit-ulit na ang China, January pa lang, i-devastate. Di ba? Ewan ko lang kung sino nakarinig sa inyo na i-devastate ng Lord ang China. So kahit malakas ang China, hindi sila makakapanaig. Hindi nila maka-overcome, ma-overpower kahit na Pilipinas. Dahil i-devastate sila ng God. O simula nun, hindi na tumigil ang baha sa kanila, lindol, sunog, tuloy-tuloy hanggang ngayon. Bakit? 2 taon sinasabi ng Lord ang China i-devastate. Yan. Sapagkat ang China ay walang Diyos. Yun ang advantage sa Pilipino. Kahit na Pilipino, mga karaniwan lang mentality, actually, sa mga advanced na AI, hindi tayo pwede makapanig sa China. Sapagkat sober advanced na sila. Ngayon, ano pa ang mga message na nasabi natin na hindi man sa lugar na ito, i-remind ko mga taong ito na kapag nagbigay ng Diyos ang mensahe na tungkol sa mga prophetic na nangyayari at mangyayari pa. Ayan. Nagkakaroon ng matinding lindol. Sinasabi na ng Lord sa akin dito sa lugar na ito na magkakaroon ng lindol sa Cebu. At 3 beses pa nilalaman ko sa inyo. Ang sabi ng Lord, magkakaroon ng lindol ng 3 beses sa Cebu. Sinasabi ko na nandiyan dyan ako sapagkat nakita ko ang city ng Cebu at nakakita ko ng numero 3. Kaya sinasabi ko na magkakaroon ng lindol sa Cebu at 3 beses mangyayari. Ewan ko lang kung sino nakaalala. Magamat wala nakaalala, sinasabi ko sa lugar na ito, nag-prophecy ako na prophetic na binigay ng Lord na nagme-message ako sa panahon na yun. Napakaraming message na binibigay ko tungkol sa iba't ibang klaseng pangangaral at napasama yung Cebu na yan. Yan. Ang dahilan kaya ako bumalik ngayon dito upang i-remind ko lang kayo na nag-message ako dito ng maraming propesiya, lalo na napasama yung Cebu. Sapagkat kanina lang, lumindol na sa Davao, 7.6. Mas malakas na dihamak sa Cebu. Baliktaran lang. 6.7 sa Cebu. Sa Davao kanina, 7.6. Ano ang ating ibig sabihin? Wala nang safety ngayon. Ang lahat ngayon isusok na ng Diyos. Hindi na ako magbibigay ng lugar. Sapagkat ng lahat ng lugar ngayon, paghagalawin ng Diyos para maibalik ang inyong mga kaisipan at tinatawag na pagkaunawa sa Diyos na hindi lang tayo nakatungtong sa lupang ito. Tayo ay, nasabi ko sa inyo na tayo ay bumabiyahe ng napakabilis. Diba? Mabilis tayong bumabiyahe. Kalahating milyong kilometro ang biyahe natin habang umiikot tayo sa araw. Kaya mag-expected na hindi lilindol. Kung talagang nais ng Diyos palindolin, kahit saan lugar lilindol. Sapagkat tayo ay nagtatravel ng napakabilis. Ulit-ulit yung sinasabi sa lugar na ito yan, tayo ay nagtatravel. Iniingatan lang tayo ng Diyos kaya hindi lumilindol. Pero nakita nyo ngayon, ang sabi ng Lord, lahat ng lugar palilindolin na. Hindi lang Mindanao. Kaya bumabalik ako dito kasi nagpe-prophet ako dito.
akala nyo, malakas kayo. Walang malakas dyan sa panahon na yan. Lahat mga nginigang tuhod, matatakot kayo sa Diyos. Kasi mararamdaman nyo ang kapangyarihan ng lindol na yan. Aluluhodin tayo ng Diyos. So, nagsusumamo ang Diyos sa pamamagitan ng nangangaral na kayo ay magbalik loob. Tayo ay magbalik loob. Mag-unawa sa Diyos. Sapagat, hindi nyo ba nakita? Wala lang dito sa lugar na ito na sinabi ko na magkakaroon ng tinatawag na president, mga president na mamamatay kasama ang kanilang mga leader. Walang ano-ano, yung mga leader ng Hamas namatay sa Qatar. Mga leader ng Hamas. At mga leaders na ma-uncover yung secret. Sinasabi ko wala pa. August pa lang sinasabi ko yun. O ano nangyari? Lumabas yung mga scammers, lumabas yung mga illegal ng DPWH. Lumabas. Pati ako nagulat, hindi ko alam na, basta ang sinasabi ko na nararamdaman ko na sa loob. Kaya pati ako nagulat, ganun pala katindi ang corruption dyan. Kaya nga ngayon, lahat isisik na ng Lord, hindi lang ang mga presidente. Ultimong kaliit-liitan. Hindi na sa Davao lang, hindi na lang sa buong kapuluan ng Pilipinas. Isisik ng Lord. Isisik. Panahon ngayon ang shortening, tandaan ninyo. Kaya, tayo man ay dito ay parang mga magagaling. Hindi po kami magagaling. Kami po ay nag-ano lang sa Panginoon na gawin ang nararapat upang ang mga tao, ang mga kababayan natin ay maging buka, tinatawag na mabuksan ng mga puso sa Diyos. Sapagat sa oras na yan, baka mahuli ang panahon sa atin. Baka dumating ang panahon na yan, sa pagtawag natin sa Panginoon, matagpuan tayo na hindi karapat-dapat. Katulad na lang ng mga tao dyan sa lugar na yan, sa Cebu. Mga matatanda na, naipit pa na, nangamatay pa sa lindol. Akala nila safety na sila sa lugar nila, peaceful. Pero wala nang peace ngayon. Wala na. Ang peace ngayon, nasa sa kalooban. Yung mga pinag-aharian ng Diyos. Doon ang nagaling ang peace. Hindi yung sinatawag na safety mo, yung siguro yung security mo, yung safety. Yan. Tinatawag pa natin ang bawat isa tungkol sa lindol. Ito yung anak ko, second street na kumama sa Davao. At sinasabi nyo ng Espiritu Santo, kung wala na street na yun, kahit saan tatamaan ang lindol na yun, hindi lang sa Davao. Kaya, nasa sa inyo kung babaliwalain nyo ang paglapit sa Diyos. Kasi kayo naman ang lalapit sa Diyos, hindi naman ako. Dahil kami ay patuloy na nagpapailalim, nagpatuloy na nagpapasaklaw. Yan. Sapagat pinamimili lang tayo ng Diyos. Pinamimili ka ng dalawang bahagi. Ano yun? Yung parusa ng Diyos o yung kaligtasan ng Diyos na ino-offer. Walang or, walang gitna, walang middle, kundi parusa or biyaya o yung salvation, kaligtasan. Sapagat ang Kristo na ay naghihirap na sa kanyang paghihirap, ito ay na kanyang napagtagumpayan. Kaya naghihintay ang Kristo ng mga tao na nais mapasama sa kanyang kaharian. Yan. Huwag niyo tingnan ng Kristo na akala niya si Jesus Christ ay mahinang tao, ay mahinang para kawawa. Si Jesus Christ ang may-ari ng lahat ng bagay sa kalangitan at sa buong kalawakan na ito na ating nakikita ay si Jesus Christ ang may-ari. Kaya huwag natin isipin na si Jesus Christ ay parang revolta na parang naguan ng kulay. Hindi ka si Jesus Christ. Si Jesus Christ ay nagliliwanag
na magkawag pagkahan. Yung sinasabi nyo, haka-haka lang ng mga taong gumagawa ng mga kwento. Ngunit kung babasahin mo sa Biblia, sa salita ng Panginoon na naisulat, upang maging pamantayan, walang ganong usapan, walang ganong istorya. Kaya mag-ingat kayo sa paglapit nyo sa Diyos. Baka maglapit nyo ng mali, lalo kayo magkakaroon ng mga pato na magka-crapple kayo. Huwag nyo yung sabihin na kayo nasa loob ng malalaking gusali dahil safety kayo dahil malamig. Tandaan ninyo, ang lingkod nyo napakalalakas na. Huwag nyo sabihin na ang mayayaman ay advantage sa mga mahihirap. Dahil pag lingkod sila, ang kanilang mga magkakramo lahat yan. Kung paano natatakot ang mga mahihirap sa lingkod, ay, doon ang takot mga mayaman. Kaya wala na safety kayo. Wala na tinatawag na advantage kayo. Ayun, nakikita nyo ba ang gera na ito na darating? May darating na matinding gera. Isa yan sa ating prophetic. Lalo na ang matinding gera by December. Yung mga safety, mga Pilipino, walang gera. Para wala tayong pakialam sa mundo. Hindi nyo ba alam sa ibang lugar, nangangaubos na tao, kakagera. Para safety ba tayo? Oo, kung tayo ay may proteksyon ng salita ng Diyos. Kaya kailangan maunawaan ninyo ang salita ng Diyos sa mga ito. Sapagkat yan ang magbibigay ng safety sa inyo. Yung salita ng Diyos na yan, buhay at active yan. Kung gumagalaw ang mundo, umiikot ang mundo, yan ay patnubay lamang natin sa atin. Minsan, kamang mga ng tao, hindi natin nalalaman, aral tayo ng aral, pero hindi natin nalalaman na tayong mga tao ay nakasaya lamang sa ibabaw ng balat ng sa simento ng mundo, o sa lupa, o sa putik, o saan, o sa dagat. Nasa ibabaw lang tayo ng balat ng lupa. At anumang oras tayo ay pwedeng magkaroon ng pagpanaw sa mundo ito. Yan. Yan ang ating dapat naunawaan. Kaya ating binibigyan ng bawat isa ng mga paalala sapagkat ngayon, ang prophetic ngayon, wala nang safety ngayon dahil ang libro, hindi na lang sa isang lugar. Sa bawat dako na ngayon ang kapuluan ng libro. Yan. Hindi pa natatapos ang baha. Alam niyo ba ang baha na to? Mahabang tagbaha ito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung wigwam na angels na nakasulat sa Biblia ay dumating na. Pinadala na ang anghel na tinatawag na wigwam na siyang magbabaha ng mga ilog. At sa kanyang dako naman ay magtutuyong ng mga bukal. Na ang pangalan ng anghel ay wigwam. Kaya itong nangyayari sa atin na patuloy na pagulan at nagtitigil baha hanggang sa China, buong mundo, apektado. Kasi yung anghel na wigwam, ang pangalan ay wigwam na anghel, ipinadala na sa lupa sa panahon natin, sa panahon na natin. Kaya, huwag nyo expect na hindi ko ba ang baha, hindi na. Sapagkat may gumagawa na ng pagbaha. Parang mahirap isipin na ang Diyos mismo mamatay sa tao. Pero yun po ang katotohanan. Pinipili lang ng Diyos ang tao na nais manatili sa Kanya ang hindi, ang ayaw ay hindi pumahalaga sa Diyos. Pinipili lang ng Diyos. Kaya sinashake ng Lord ang sanlibutan. Ang bawat lugar. Upang ang tao ay mabuksan ang kaisipan at lumapit sa Kanya at magkaroon ng kaligtasan. Importante naman tayo sa Diyos. Subalit kung hindi kayo pipili ng Jesus Christ
tayong damo na muna. Ngayon buhay bukas. Wala na, patay na. Para lang tayong damo sa mundo nito. Actually, ang hininga ng bawat tao, 4 na minuto lang, kaya huwag mo sabihin mabubuhay ka para matagal. Dahil ang buhay mo, hindi ka may hawak yan. Ang hangin na umiikot sa mundo to, pag-aari ng Diyos. Gusto kong malaman nito. 4 na minuto lang, nawala ng hangin sa ilong mo, sa bibig mo. Wala na. Wala ka na. Babae ka man, lalaki ka man, hindi ka importante sa Diyos. Kahit sino sa atin, mali ba lang tayo nakakaunawa ng kaligtasan ibinibigay ng Diyos sa bawat isa. At ano yung kaligtasan? Si Jesus Christ. Nagawa ka magmuli. Ayan. Si Jesus Christ ang isang bagay na napakahalaga sa mundong ito. Hindi lang ang pera natin, hindi lang ang kalamanan natin, hindi lang ang mga safety natin. Si Jesus Christ ang pinakamahalaga. Kapagod mo, napakaraming sakit na dumarating, napakaraming salo. Kaya nga rin nakaraan, nag-message ako dito, nasabi ko na may darating na karamdaman, na virus, Lyme disease, ang tawag. Ngayon, hindi ko naman alam kung bakit sa Pilipinas walang Lyme disease. Sa Japan lang tumama, 2 beses. Hindi ba? Sa Japan lang, pero sa atin, pinaunawa ng Diyos na magkakaroon ng Lyme disease. Sa Japan pa. Hindi natin alam. Kasi nangyari yun sa Japan 2 beses. July at saka itong September. Noon mismo, check nyo, may Lyme disease. May Lyme virus sa Japan. Pero parang nakakahawa. Very highly contagious. Ano ba yung Lyme disease? Kagat lang ng garapata. Sinasabi ko dito dati na magkakaroon ng virus. Yung pala, hindi sa atin natama sa Japan. Gaano ka ang Pilipinas? Gaano ka isang maliit na po lugar na ito? Balik sa Cebu. Kasi sinabi ko, nandito ako. Bigla ako nakita yung city na Cebu. Tapos nakakita ko ng 3 number. Sinasabi ko sa inyo, mag-learning ko sa Cebu 3 beses. Sabi ko, pinamilit ko na sa amin. Alalahanin ninyo, tandaan ninyo, mag-learning ko sa Cebu. Hindi pa nga tapos sa mga nagmamagal sa Cebu. Ang tanong, mahalaga ba ako? Hindi ko mahalaga. Mahalaga ang bawat isang makikinig sa salita ng Diyos. Nasaan ba salita ng Diyos? Nasa buwan ako ba? Ang salita ng Diyos, nasa Biblia, nakasulat na. Kaya nga, paglapit ka sa Diyos, sinanda sa malapitan ninyo, magkamali yun paglapit sa Diyos. Baka mga lalo sa lalo na maipit ang mga bato. Nagpapit ng Diyos. Magiging epekto ng lingkod. Sapagkat kung ating babasahin ng Biblia ay parang gas-gas na aklat ang Biblia. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos na pinagkakalooban tayo ng mga prophetic. Sapagkat ang tao, minsan, mag-Biblia na lang ang binabasa mo ay parang wala na epekto. Kaya prophetic ang nagpapasalamat ako at meron tayong gift ng mga prophetic ng mga ilang propesya subalit nagaganap. So ngayon, reminding ko sa inyo bawat isa ay magbayad loob sa Panginoon. Sapagkat sinasabi ng Lord, hindi na lang sa Tabaw, hindi na lang sa Cebu, maglulutol. Sa bawat lupalop na, so magsipaghanda kayo ng paglapit sa Diyos. Yan ang aking papalala sa inyo. Sapagkat hindi ko nakailangan ulit-ulit sa inyo.
ating bagay ay manihirap na nalulog. Pero at least hanggang dito na lang mga sari ang ating masasabi sapagkat ang ating mga sound system ay naglalabat. Pero nire-remind ko bawat isa na tayo ay muling magbalik loob sa Diyos. Bago kayo maipit ng mga bato ng lindol, dahil ang lindol ay buong kapuluan na. Hindi lang po sa Cebu at buong lugar kapuluan. Ibig sabihin kasama ang Caloocan. Yun po ang nire-remind ko sa inyo. At mag-ingat kayo sapagkat sa December yung kera na nangyayari sa Middle East at sa Europe mag-unite na parang World War na mag-unite, magkakampihan na talaga. Ngayon hindi, para lang sila nagigera sa isang lugar. Pero sa December actually lang sila magkakaroon ng tinatawag na gera o tinatawag na pagpapadala ng mga supersonic missile. Ano ang mangyayari niyan? Kaya sa panahon na yan, makahatak tayo ang mga Pilipino sa gera. So, ibig sabihin, actually ngayon, pinapito ko na magkakaroon ng maraming opening ng trabaho at saka ng mga noong August, noong first week ng August. Pero pagdating ng December na yan, muling mapagsak ang ekonomiya. So ngayon, mga ilang buwan gaganda ang ekonomiya sapagkat magkakaroon ng mga maraming trabaho at magkakaroon din ng mga tinatawag na sa mga financing na tinatawag na sectors, magkakaroon ng maraming opening katulad ng mga online marketing. Pero pagdating ng December, huli babagsak ang pera, ang gold, huling mahatag sa tinatawag na Third World War ang pera. Ano ba ang Third World War? Ang dami yung pinaplano, di ba? Iyon ay ibig sabihin, sa December, mag-Third World War. Lahat ng mga plano ng tao, hihinto. Intindihan niyo ba yun? Hindi pa kasama niya ng lindol. Bakit? Kasi nire-remind ng Diyos sa mga tao matindi na. Shakerin na. Otherwise, magugulantang na lang kayo. Katulad ng nangyayari sa iba. Kaya merong tao na tumatayo sa ano nyo, sa harapan ninyo, mula pa noong January hanggang ngayon, na parang ulit-ulit. At sa palagay nyo, ang naipon nyo sobrang dami na para iligtas kayo sa kamatayan. Ang tayo si Jesus Christ lang ang makakapagligtas sa kamatayan, hindi yung mga pera natin. Yan ang gusto ko malaman ninyo. Si Jesus Christ lang ang nagbayad ng kanyang buhay, ng buhay mo. Binayad na ng kanyang, binayaran na ng kanyang buhay ang bawat isa na nalapit sa kanya. Upang huwag kang dumanas ng kamatayan. Yan ang tinatawag na kaligtasan. Yung hindi ka dadanas ng kamatayan. Anong perang meron ka para bayaran mo na hindi ka dadanas ng kamatayan? Sino ang makakapagbayad yan na hindi ka dadanas ng kamatayan? Si Jesus Christ lang, yan ang pangako. Kaya si Jesus Christ namatay sa cross upang bayaran ng kanyang buhay ang bawat isa na lalapit sa kanya. Ang kanyang buhay, bawat isa lang na lalapit sa kanya. Hindi lahat ng tao ay gagawin ni Jesus Christ yan. Kung paano na tinatagpo ng tao si Jesus Christ, si Jesus Christ na una nang nagbigay ng tinatawag na pabor, grasya. Ang kaligtasan ay grasya lang. Grasya lang, lalo sa ating mga Pilipino.
wala tayong, hindi tayo kasama sa kaligtasan. Ang mga Israeli lang. Eh, nire-reject ng Israeli si Jesus Christ. Rejected din sila. Eh, lalo pa tayo na Pilipino. Hindi naman tayo kasama dyan sa salvation na in-open ng Diyos. Sa mga Israelita yan, sa mga Jew. Kaya nga lang, nung nire-reject nila si Jesus Christ, nire-reject din sila. Actually, yung kanilang mga temple, giniba ng Roman Empire. Kasi nga, nireject nila si Jesus Christ, nireject na rin sila. Kailan na sila nakabalik sa Jerusalem? Ngayon, ginigera na sila ng mga Arabs. Pinapalayas na naman sila. Kasi hanggang ngayon, nire-reject nila yung kanilang Jesus Christ, yung kanilang hari pa naman nila. Si Jesus Christ, hari ng mga Jew. Nire-reject ng mga Jew. Hindi ka taka-taka na Pilipino, nire-reject ka natin si Jesus Christ. Dahil kaano-ano ka ba? Kaano-ano ka natin si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ yung nag-offer sa bawat isa. Hindi lang sabi ko, sa bawat Pilipino, Amerikano, Chinese, na gustong lumabot sa Kanya. Otherwise, ako magsasabi ko ito, hindi tayo importante sa Diyos. Mag-ibig para lang tayo mga pataba sa lupa sa mundo ito. At ang ating kaluluwa ay pupunta doon sa hell, sa ilalim. Sa ilalim ng mundo ito, sa gitna nito, diyan pupunta ang mga kaluluwa. Yung hell na sinasabi ng Lord. Nasa balat ka lang ng lupa na lumalakad. Nasa dagat ka, sa balat ka lang ng dagat, lumalangoy-langoy. Nasa balat ng tao ng mundong ito. At sa gitna ng mundong ito, nandiyan dyan ang impyerno, yung bumubulong lava sa ilalim. Hihigupin tayo dyan. Yung magnet, patunay, nangihigupin tayo dyan. Yung magnet na saan tayo hinihigop, hihigupin tayo sa ilalim. Pag-alis mo sa katawan. Patunay ng bawat isa pupunta doon sa parahusan ng Diyos. Ayan. Tayo ay binibigyan lamang ng paalala ng Diyos. Ang bawat isa ay busy at wala tayong magagawa. Ang bawat isa ay merong inanos binibigay sa buhay. Subalit, mas unahin ninyo ang Diyos sapagkat ang limpong ngayon, wala nang bibili. Wala na. Hindi bibili ng Makati. Sasabihin na hindi kasama ang Makati. Sasabihin mo hindi kasama ang Quezon City. Yung mundo ngayon, nasa ilalim na tinatawag na ano ng Panginoon, mag-shake, hindi lang sa Mindanao, hindi lang sa Dulong Luzon. Lahat ngayon nasa ilalim na ng pag-shake ng Lord. Upang ang lahat ng tao ay bigyan ng tsansa ng kaligtasan. Yan. Binibigyan tayo ng tinatawag na reminder. Binibigyan tayo ng panahon, konting panahon para hanapin natin ang kaligtasan ang proteksyon ng Lord. Kaya ngayon, huwag kayong aalis na hindi kayo nananalangin sa Diyos na ating Ama. Actually, ang tumatawag sa Panginoon may karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang Diyos magiging Ama mo at Ama natin. So, bali kung hindi mo iniintindi si Jesus Christ, hindi ka rin iniintindi ng Diyos. Kalaban ka naman ng Diyos. Ganun lang yun, napakasimple. So, mayang ganyan, nagkakaroon ng na-segregate yung mga Pilipino sa mga hindi Pilipino. Halimbawa, sa Chinese, Japanese. Ang Pilipino, kahit na mali-mali pa ang pangunawa, at least, tumatawag tayo sa Panginoon, sa Diyos, sa pangalan ng Kristo, kahit bumabaw. Pero ang mga Chinese, ang mga Japanese, hindi nila alam yan. Hindi sila naniniwala. Pag sinali na si Jesus ka sa kanila, at ang kapag, pumunta ka pa ng ulo. Yan ang maganda sa Pilipino. Kaya nililiman na ang bawat isa na tayo ay muli na magkaroon ng maikling paglingap, pagbalik alaala sa ating Panginoon.
ating lugar ay maligtas sa mga darating ng mga shake and quake. At makita ng Lord na ingatan niya ang lugar ng Caloocan. So, yun lang natin paalala sa hapon ito. At dito muli ang inyong Diakono, si Elmar. Elmar po ang aking pangalan. Ito ang podcast. Pinong-podcast po natin to sa Mensaheng Kaligtasan. Yung bawat pinag-broadcast ko po sa aking pagmamensahe, katulad ng pinaalala ko sa inyo ng mga prophetic, nandito lahat yun. Makikita niyo yun doon. Yung mga nire-remind ko ng prophetic na nasa sinasabi ko, nandito lahat yan sa podcast. So, yun lang. Yun lang po ating paalala. Nagalakan na namin na tayo ay makapagbigay ng mensahe. Sa hapon ito, at ito po ating kapatid na si Brother Ramon na kasama natin sa BCA. At madalas po kami dyan sa St. Paul, sa